natin ngayon mga ka-GP Natics. Okay, pag-usapan natin si Nyelnyak, mga ka-GP Natics. Ito si Sir Jack, mga kababayan, Argota, putik na to. Aminado, mga kababayan. Biruin mo, yung kanyang minapakalat, alam pala na peke ito, mga kababayan, ay pinaburan pa rin. Nakisawsaw pala for the views, mga kababayan, for the views. Etong si para lang, kumbaga parang pang-clout lang, mga kababayan. At ang kanyang paliwanag, pakinggan po natin dito sa kanyang interview. So, ayon po dito mga ka-GP Natics. Basahin muna natin Sabi dito, for the views lang. Aminado ang content creator na si Jack Argota na peke ang binahagi niyang kopya umano ng medical certificate ni President Bongbong Marcos online. Humingi rin siya ng paumanhin at inaming nakisabay lang siya sa ibang social media personalities. Humarap si Argota sa NBI Cybercrime Division para tugunan ang sabina at magpaliwanag sa insidente ngayong Miyerkules, February 18, mga ka-GP Natics. Biruin nyo Ganon-ganon lang, nanira ka ng tao, tawas biglang-bigla. Pag binatawag, ihingi ng paumanhin. Nakisawsaw lang. Pero pag kinasuhan, sabihin ginigipit. Kaya pala nung nakaraan, umamin na siya, 'di ba? Silang dalawa ni Defensor, nag-aaway sila. Mauna ka na. Sabi niya ganoon, bata pa yung anak ko, ikaw malaki na yung anak mo eh. Aminado pala talagang mukong, mga ka-GP Natics. Panoorin natin yung kanyang video. Ano nararamdaman mo ngayon, sir? Wala, normal lang. Hindi ka naman like kinakabahan or Kasi, alam ko magulo yung kasalanan ako, kakabahan ako. Wala naman kasalanan. Okay. Wala daw siyang kasalanan. Walang kasalanan. Nako mga kababayan, DDS talaga bobo. Halak. 'Di ba? Pag BBS talaga bobo. Kaya nga mga ka-GP Natics, hindi ba kasalanan yung magpakalat ka ng isang maling impormasyon, ng isang fake news, 'di ba? Lalong-lalo na pangulo 'yon. Okay lang sana kahit pangkaraniwang tao pero pangulo ito Mga kababayan, yung kanyang health, 'di ba? Kailangan kapag ang health ng pangulo ay nasa alanganin, kailangan ipaalam sa publiko. Ito kayo gumawa ng sariling mga kababayan, medical records ng pangulo tapos walang kasalanan. Paliwanag ko na sa ito, ano kasalanan nito kasi mansis, yung baklang Jesus. Binabanatan niya pa si Jesus Palsis. Ay, kasama sa camera sa loob. Dito lang. Oo. Dito lang, sir. Dito lang. Ano kayo kumayo? May subtitle ba yan? Makaligin kita wala lang, mapaliwanag lang. Okay naman. Ano po ang initial lang po, ano paliwanag niyo? Are you denying or Nilaban ko, ako, makawalang loob ko. Ay, sir. Kung sulam lang namin. Set up. sisi ka ba doon sa Ano, di ba mag-uwi? Pero may pagkakamali ako na, nakulagin din ako. Nakakatunan ko na mapuro bugsulam lang namin ang pangilalanin. Pag-aralan mo rin kung napakatawanan ba ang wala. Sir, maraming salamat po sa oras. Again lang, sir, yung target natin. Ang NBI ba mga ka-GP Natics, pagbibigyan ba nila to? Pakakawalan ba nila? Ganun-ganun na lang. Di ba dapat mga kababayan, kapag ganito, sa bagay hindi ko rin alam kung pero kung ako ang NBI director, mga ka-GP Natics, hindi ko pagbibigyan to mga to. Kasi sabi nga ng batas di ba sabi ng batas mismo, mga ka-GP Natics, ignorance of the law excuses no one. So, sa bawat post mo sa social media, may karampatang consequences yan. Ang dapat dyan, mga kababayan, before you post, you should know if it is right or wrong. Diba? Alam mo dapat, mga kababayan, kung tama ba ito o mali ba ito. Kasi pag may malicious imputation,
lalo na yung kanyang mga inilabas sa kanyang post, mga kababayan, maliwanag na maliwanag na may mali siya. Maliwanag, mga kababayan, na kumbaga yung mga tao, 'di ba? Nilalason nila yung isip na may sakit na si Pangulo, na seryoso na yung kanyang kalagayan. 'Di ba? At sinasabi pa nila na papalitan na ni Inday Sara Duterte, kailangan ng palitan. Oh. Mahina rin ang NBI, mga ka-GBnatics, dapat di pinagbibigyan yung mga ganito. Pagpunta natin dito, ano po yung sadya natin? Papaliwanag lang. Ang awa naman ng Diyos na unawaan ako. Maninaw lang. Okay naman. Awa daw ng Diyos, naunawaan siya, malinaw naman daw. Pero sir, yung pinost niyo po na med-cert ni President Marcos, ano po yung sir ginawa? Kumalat lang yun, ilang araw ko na nakalimutan. So, marami na comment na yung tabukala ko. Sabi sa akin, ano sa iyo ba ito? Kaya ako, hindi ko mabasa, malabo. Pina-enhance ko. Lumilaw, pagka-enhance naman, lumilaw naman. Mali naman yung taon, kung ilang taon na si President Marcos, kung kailan yung birthday niya, mali. Yung araw, mali yun. Pag inaban namin sa korte, panalo ko yun. Para sa akin lang. Pero inyo, mga ka-GPnatics, porket mali yung taon, hindi raw siya pwedeng kasuhan. Tandaan natin, nandun yung mukha ni Pangulong Bongbong Marcos. At nandun yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. Although sabihin natin na iba yung birthday dun na lumabas sa ChatGPT, the moment na ito ay pinost mo, mga kababayan, at nandun yung mukha, at nandun yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos, ang pinatutungkulan mo, si Pangulong Bongbong Marcos. Kung ito ay pag-uusapan sa korte, hindi ka mananalo. Mali yung akala mo. Akala mo lang na mananalo ka, pero talo ka doon. Di ba? Yung hindi nga pinangalanan, mga ka-GPnatics, meron ng tinatawag na meron ng tinatawag, sa cyber libel na usapan meron ng tinatawag po na tawag dito, kahit na hindi sabihin yung pangalan, merong positive identification na tinatawag. Tapos, dito, mga ka-GPnatics, mananalo daw siya, wala daw siyang kasalanan. Kailan yung pina-enhance sir? After you posted or prior to your post? Nung na-post ko na, alam mo, babuwal ko. Bago mo. Kasi nalalabuhan ako. Pero pinost mo rin sir kahit nakita mo naman mali yung information. Oo, para manito rin sila. Anong pakay niyo, sir? Bakit niyo pinost? Kasi, para makahabal sa uso. Masabay sa uso. Makisabay daw sa uso, walang hiya talaga, mga kababayan. 'Di ba? Oh. Dapat ito, NBI, hindi nyo pinapalagpas kasi maraming gagaya dito eh. 'Di ba? Alam ko yung mukha nito nakakatawa, pero yung kanyang pinaggagawa hindi nakakatawa 'yun. Pero sa totoo lang, nahihirapan na akong intindihin siya eh. Pero basahin na lang natin ito, mga kababayan. Sabi dito, content creator na si Jack Argota humarap sa NBI. Kaugnay ng peking medical record ni Pangulong Bongbong Marcos. Vlogger na ay formal lang humarap sa tanggapan ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division ngayong Miyerkules, Pebrero 18, 2026. Ang kanyang pagdating ay bilang pagtugon sa sabina na inisyu laban sa kanya kaugnay ng aligasyon pagpapakalat ng peking medical record ni Pangulong Bongbong Marcos sa internet. Ang reklamo ay nagugat sa pag-viral ng isang dokumento na nagmula umano sa St. Luke's Medical Center na nagdetalye sa kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Gayunpaman, mabilis itong pinasinungalingan ng naturang ospital at iginiit na peke at manipulated ang mga kumakalat na impormasyon na naglalayong manira at maghasik ng maling balita. Ito, mga kababayan, manipulated. Tapos, naglalayong manira at maghasik ng maling balita. Tapos, NBI, pinapano nyo lang, pinapalagpas nyo lang. Nakinig kayo sa sa paliwanag ng bingot na to? Napaka-unfair naman ata niyan. 'Di ba? Mga ka-GPnatics. Sabi nila Marcoleta, ang isang presidente dapat ginagalang. Wag daw gagawa ng caricature. Parang caricature na rin yung ginawa nito ni Jack Argota, mas malala pa.
Kasi mga kababayan, nilalason niya yung utak ng mga kababayan natin na magalit na dapat daw kailangan ilabas yung tunay na resulta ng pagpapagamot ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Sabi ni Jenny Ramos, kahit naka full volume na ako, di ko maintindihan. Kaya nga, ako rin eh. Sa totoo lang. Sabi ni Jennifer Ramirez, GP, pasexy tayo ng pasexy ah. Naka-spaghetti strapless, is that you? Spaghetti strapless. Hindi, ano to guys, tawag dito, Sando Gym. Okay. Yan oh. Sa nguso pa lang, talo na. Palitan nawa ng mananalong politiko ng nguso ng baboy o kabayo. Oh. Diba? Ma'am Susana Martinez, Ma'am Luis Biminda, kahit ordinaryong mamayan, hindi ka pwedeng mang fake news. Eh di lalo ng Pangulo ng bansa natin, di ba? Ang lakas gumawa ng fake news tapos akala mo kung sino na nag-iinosentihan sa mga kabalbala na ano pa nga ba? Mga kababayan, hindi, alam mo sa totoo lang, yan ang problema sa ano natin, sa batas natin. Yan ang problema dyan sa mga uniform personnel natin, dun sa mga investigador. Kasi napakahina ng standard nila. Mga ka-GP Natics, pag ganito dapat, para hindi tularan, bigyan ng leksyon. Di ba? Oh. Loko-loko rin to si Magno eh. Engagement, Pero may pagsisisi po ba kayo, sir? Kita mo, for engagement lang daw. Tandaan nyo mga ka-GP Natics ha. May isang content creator dati na nag-altered. Okay? Nag-altered lamang ng isang statement ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano yon? Nasabi niyang ganon para sa views. Para sa views niya ha. Sinabi niya na free na gumamit dito sa Pilipinas ng ipinagbabawal na gamot. 'Di ba? Mga ka-GP Natics, inaltered niya 'yon. So nakulong yung babae. Nakulong yung babae. Taga ano 'yun eh, taga Cebu. 'Di ba? Taga Cebu. Nagiiyak mga kababayan. Tapos itong si Argota, pwede ba murahin to? Sarap kutungan eh. 'Di ba? Ina na mo. Wala ina mo ka. Ha? Kakainis. Hindi na mga kababayan, mas malala yung ginawa nito. Pangulo din yun. Pangulo rin yun. Yung ginawa ng hindi maganda, nag-altered ng statement ng Pangulo. Eto, Pangulo mismo ang sinisiraan na malapit na daw mamatay, mga kababayan. Tapos ang paliwanag niya, for the views. Makisabay lang sa Agos para pag-usapan. Buisit na yan. Dede ko, wala naman Sir Leo talaga Jack sa pinost nyo, pinaninindigan nyo. Kasi Pinaninindigan nyo. kung nakapaalam sila sa akin, alam naman nila napapakaman ako. Ako naman lang nila. Pero may mali ako. Kasi nakaliwanag sa akin ng may mali na gawa ko. Ano, umiyak kasi. Pero hindi ko pinagsasabi. Pero aminado kayo sir na peke yung Huwag mo alam na meron ko. Okay, tamo mga ka-GP Natics. Aminado kayo na peke yun. Hindi ko alam na peke. Uwinan na muna lang ha. Mangulit nga. Hindi mo alam na peke yun. Pero may nangalat mo ba? Ha? Loko-loko tong Jack Argota na to eh. Mga ka-GP Natics, hindi raw niya alam na peke yun. Ha? Eh di ba responsibility natin bilang isang content creator, bilang isang Pilipino na dapat alam natin yung limitasyon natin. Alam po natin na ang bawat ipopost natin dapat mga ka-GP Natics tama. Ito ay base sa facts, hindi po base sa FUCK, di ba? Ang dami na po
parang may call na dapat lang investigate. Oo, first time eh. First time na Ano daw, Sir GP? Pa-translate naman. Ako nga rin nahihirapan eh. Pa-translate nyo pa? Tinatanong siya mga ka-GP Natics kung nagsisisi ba daw siya. Ano daw ba ang purpose niya? Bakit niya pinakalat? Alam daw ba niya kung yun ay peke? Sabi niya, hindi ko alam na peke yun. Nanginamay lang ako sa kanila. Diba? Uy, grabe si Mamona Nasis. Kamukha ng elepante yung mukha niya. Diba? Dapat talaga ikulong din to si Ngongo. Dapat kasuhan ito. Tingnan nyo mga kababayan, nakangiti, nagagawa pang ngumiti. Loko-loko rin tong NBI na to. Ano ba yaman ni NBI? Napakababa naman ang standard nyo. Diba? Kung panahon ni Duterte yan, sigurado kulong na yan. Kamukha niya si Nemo. ano to? Baka matawa ako. Tingnan mo. Ano naman sa no? Ano naman sa no? Sir, ano pong sinabi sa inyo ng NBI? Anong naging niya? Advice niya sa inyo? May babala din po ba? Next time, ayusin. Okay lang naman mamula. Mangbatin ko. Si Jason, sa church. Sabi, ano po raw ang sinabi sa kanya ng NBI? Wala naman daw. Basta, inadvisean lang siya na okay lang mamuna, okay lang magbatikos. Totoo naman, kung constructive criticism, walang problema yon. Kung ito ay hinggil sa trabaho, walang problema yon. Pero kapag gumawa ka na ng fake news, NBI, dapat tinutuldukan. Gagalit nyo kami. Oy! Anong reaction mo doon? Tama. Tama. Natakot ka ba? Hindi ako natakot. Kasi alam ko yung akin eh. Hindi naman makakatang sa akin. Halo lang kasi muna eh. Hindi ko alam na. Oo na, ano pala. Hindi raw siya nananakot. Ay, natatakot. Pati ako nabubulol eh. Hindi raw siya natatakot kasi alam daw niya na tama siya. Kailan ba naging tama ang mali? Diba? Wisit na yan. Mau daw. Sabi ni Ma'am Mona. Oh. Contempt creator yan, ka-contempt sa camera ang inayupak na yan. Subtitle needed. Hindi. Blaban naman ako. Sa blaban naman ako. Yung mga kaaway ko, yung mga bobo blaban. Ako naman makatalo lang. Hindi, nakalimot ata, Ma'am Gemma Camarines ang NBI. Nakalimot ata ang NBI. Kulang ata, hindi ata abogado yung nasa NBI eh. Si Magno, calling Magno. Ano ba pangalan mo? Director Magno. Baka nakakalimutan mo yung sinasabi ng batas. Ignorance of the law excuses no one. So, hindi natin kasalanan, mga kababayan, kung hindi niya alam na yun ay fake news. Okay? The fact na ito ay pinost niya without doing anything, di ba? Mga ka-GP Natics, without betting anything, mayroon siyang tinatawag dito na pagkakamali. At ang pagkakamali, dapat mga ka-GP Natics, ay pinaparusahan. Hindi dapat pinagbibigyan basta-basta. Napaka-unfair naman ng inyong tawag dito mga kababayan. Pagpapasya hinggil sa bagay na to. Nakakadismaya kayo. O baka naman dapat NBI sabihin nyo, hindi kasi namin siya maintindihan kaya pinaano na lang namin. Naiirita na yung mga tenga namin kaya sige na lang. Sige, alis ka na. Hindi ka namin dapat ganun na lang. Sinabi nyo, okay, sige na, okay na. Hindi namin maintindihan eh. Maunawaan pa natin yung NBI. Di ba? Mga ka-GP Natics. Pero dahil pinaligtas nyo ang isang kagaya ni Jack Argota, magiging magiging precedence. Magiging ehemplo ito.
mga kababayan, hindi sila matatakot na gumawa pa rin ng fake news. Si Kasi, Kaya rin? oo, kasama din siya sa kinasuhan. Ano ba? Kanila sa kapit mo ngayon ako. Hindi eh. Sir Jack, first time niyo lang po ba na First time. magkaroon ng ganitong sabina po? Wala naman ako kakagawa ako. So, tinulad ka ng statement ko, sir. Hiningan ka na ng statement. Oo, ako naman. After naman sila, kami yung lesson. Ano, kailangan muna, 100% sigurado ka. Para hindi ka magkakaroon. Pero hindi kayo kasi kung sobrang ano ka na, sobrang anti-Marcos ka. Babala ka, magpapagawin ka. Alam, gamitan mo na utang. Alam, marunong naman. Okay? Sabi ni Sir Michael Pangan, Sir GB, bigay mo na sa akin yan si Argota, gawin ko lang punching bag, baka tumuwid ang salita. Wag niyo na, guys, hayaan nyo na yun, wag nyo na pagpapatulan yan, kasi sabi nga niya, kailangan niya lang talagang sumikat. Baka, kasi nga, wala na siyang negosyo, di ba? Pero may pera pa naman to, may pera pa to, mga kababayan. Pero nakita natin talaga, na ang mga DDS kapag nasusukol, biglang-biglang nagbabago. Mali din kasi talaga yung yung pagpapasya dito ng NBI na hindi po kinasuhan. Sana marinig natin na sa mga susunod na araw may kaso itong si Argota. Hindi basta-basta dapat mga kababayan pinapalagpas ang mga ganitong mga bagay. Sabi ni Ma'am Mona talaga pa ulit-ulit, Sir GB, kamukha talaga ng elepanteng baby ang mukha niya. Medyo baan mo lang ang ilong. Walang iya. Okay mga kababayan, magandang gabi po muli sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang ang ating live streaming. Pasensya na kayo, ayoko nang ituloy. Sumasakit yung tenga ko. Siguro yung NBI ganito din, yung nararanasan, kaya pinatawad si Argota. Sige, alika, lumabas ka na. Hindi ka namin talaga maintindihan, nahihirapan kami sa'yo. Diba? Okay, mga kababayan. Oy, nga pala, oy guys. O, dagdag sa ating product. Pampaputi ng kilikili. O, alam nyo yan? Nandyan po, mga ka-GP natin sa ating screen. Nakalagay dyan products. O, baka gusto nyong bumili, pampaputi. O, yan ay organic, mga ka-GP natin sa. Dyan pumuti yung kilikili ko. O, hindi pati yan, mga kababayan, hindi po yan malagkit. O, maganda yan. Ayan. Hindi lang makita ito yung camera oh. Pero nandyan yung product. Baka gusto nyong bumili. Oh. Bye guys!